Welcome to my channel once again. Andito na naman ako. Let me start off by saying na this past few years, napabayaan ko yung sarili ko. Nakalimutan kong mahalin yung sarili ko. Pero hindi ito empowering video or inspirational video. Pero self-reflection lang talaga siya. If di ka pa handa na magsimula, okay lang yan. Pagsawaan mo yung situation mo ngayon, tapos one day, sawa ka na, ready ka na for a change. So in my case kasi, tinanggap ko na lang kung ano yung situation ko, hinihintay ko na lang na matapos ulit, tapos bagong problema na naman. Alam ko naman kasi sa sarili ko na capable naman ako. Kaya ko namang mag-improve, kaya ko namang may gawin. Pero pinapatapos ko yung araw na wala akong ginagawa at all. As in, nag-give up na lang ako sa sarili ko. Kung may problema ako, hinahayaan ko lang, iniisang tabi ko. Kung hindi ko pa problemahin yung problema, ako yung poproblemahin ng problema. Ako yung poproblemahin ng mga tao. Tapos naging pabigat na ako. Another reason para i-hate ko yung sarili ko. Ang masaklap niyan, nagre-reflect din pala sa itsura, sa kilos, at saka pananalita kung hate mo yung sarili mo. Isa kasi ako sa mga tao na panay ang sabi ko na wala akong pakialam, bahala na. Pero sa totoo lang, sa gabi iniisip ko ulit-ulit kung anong kailangan kong gawin para ma-solve ko yung problem, para masimulan ko yung goal, maka-achieve ng milestone. Pero ayun, kapag walang nakakakita sa akin, doon lang pumapasok sa isip ko kasi wala akong distraction. Ang ending, di ako makakatulog. Simpleng puyat pero makakaapekto sa mga tao sa paligid mo. Tas pati mga bagay gusto mong ihagis. Unhealthy yung sleeping habits ko. Kaya ayun, puyat na puyat, pagod na pagod. Wala akong nagagawang matino sa buhay ko, as in. Yun lang talagang maglalakad kami nila ate ko. Tapos, ayun, pupunta sa playground. Bale, yun na yung pinaka-highlight ng buhay ko, ng araw ko. Dumadating sa point na nag-chest pain ako, hindi ako makalakad. Mga ganun ba? Wala akong buhay. As in, puro laro. Dahil doon lang yung time na masaya ako. Laro-laro, social media, nanonood ng TikTok, which is hindi naman dapat. Minsan dinadaan-daanan ko na rin yung mga tao, mga alaga ko kasi always in a rush akong pumunta sa somewhere kasi nagpuyat ako ng gabi, magigising ako ng late, kaya na-take for granted ko yung mga taong mahalaga sa akin. Tapos lagi akong emotional. Di ko alam kung dahil sa puyat na lang din at pagod, dahil kinarir kong mag-work, hindi naman pala dapat nabubuhay para mag-work. Dapat naman pala masaya ka din paminsan-minsan. Pero yun nga, minamadali ko lahat ng ginagawa ko. Kasi alam ko na hindi ko matatapos. Kaya di ko sisimulan ng maaga. Pero kapag malapit na, doon ko siya gagawin ng madalian. Tapos, ang ending, hindi mo nabigay yung best effort mo. Tapos, ang ending, ayun, nagmamadali ka. Hindi mo alam kung may oras ka pa para sa susunod na bagay. Hindi mo alam kung may oras ka pa para mag-relax. Talagang tinatak ko sa isip ko na by 2025, babaguhin ko yung lahat. Pero hindi naman ibig sabihin na mag-i-start ako ng 2025. Papabayaan ko na yung sarili ko ngayon. Sinimulan kong mag-self-care. Tapos, naka-apekto naman siya sa confidence ko. Tapos, parang ngayon medyo masaya na ako. Masayahin ako. May nilook forward akong gawin. Tapos, meron pa rin complaints kasi minsan masakit pa ako. Pero, syempre, kung araw-arawin ko, for sure, masasanay ako na naglalakad-lakad. At least kung may progress, ibig sabihin, nagawan ko ng favor yung sarili ko. Kasalanan ko na rin lang naman na sira yung lungs ko. Kasalanan ko na rin lang naman na hindi active yung lifestyle ko. Kaya at least ngayon, kung mag-fail ako lang din sisisihin ko. Mas gusto ko na rin yun, yung meron akong gagawin para sa sarili ko. Bahala na akong mag-improve or not.
Basta ako yung responsable. Hindi yung naghihintay ka ng milagro or nagmamanifest ka na lang or pinag-iisipan mo na lang tapos forever mo lang pinaplano. Kasi hindi lahat ng bagay kontrolado natin. And speaking of control, na-realize ko rin ngayong year na hindi mo makokontrol yung ibang tao kung paano ka itrato, kung paano ka pahalagahan. Isa yun sa kailangan kong i-overcome this 2025 na hindi lahat ng feelings mutual. Isa lang ang goal ko, yung titingin ako sa salamin tapos hindi ako magugulat tapos mapapatanong sa sarili kong, ako ba to? Tapos mahuhuli ko yung sarili kong may ginagawa na hindi ko naman talaga ginagawa dati tapos iisipin ko na naman, ako ba to? Lord, ako ba to? Ayoko na ng mga ganun na tanong kasi parang nagkakaroon ako ng identity crisis. Ang gusto ko, kilala ko yung sarili ko. Sa ugali, sa pananalita, pati na rin sa appearance, grabe napabayaan ko yung sarili ko. Nandito kasi ako sa point ng life na ang reward ko sa sarili ko pagkain. Excited ako sa pagkain. Kapag may special occasion, kailangan may pagkain. Tapos nilook forward ko lang sa buhay ko. Magmula magising ako sa umaga. Ano yung ulam ng agahan? Ano yung tanghalian? Ano yung hapunan? Hala girl, bakit puro pagkain naman? Ang alam ko kasi ang trademark ko simula nung high school, ako yung babae na hindi tumitigil magsulat. Sinusulat ko lahat ng detalye sa araw ko. Kung babalikan ko man yung mga diary ko ngayon, lahat ng detalye, pati kapag nagdi-discuss yung teacher, ipupuslit ko na magsulat sa diary ko. Pero ngayon, bakit ganun? Wala na bang masayang nangyayari? Bakit hindi na ako makapagsulat? Bakit wala na akong maisulat? So ngayon, tatanggapin ko na lang ba na ako na yung babae na hindi tumitigil kumain? Ang dami kong breakouts dahil puro oily foods yung kinakain ko. Tapos yung katawan ko, grabe, biglang lobo. Ang dami ko ring unhealthy habits na talagang sinisira ko na yung katawan ko. Mga bagay na sana hindi ko na lang sinimulan. Kasi ngayong alam mo na kung ano yung resulta. Parang gusto mong bumalik. Tapos gusto mo wag na lang simulan. Kasi tapos na yun eh. So, ang choice na lang ngayon is itigil siya. Totoo nga yung sinabi nila, malalaman mo na lang in the long run. Kasi hindi ako naniwala. Pasaway. Ang ending, ako na rin ngayon magsasabi na malalaman mo na lang kung anong effect sa body mo ng mga vision na yan. In the long run. Wala na. Too late. One of the things na gusto ko ring ibalik is yung gumagawa ako ng planner. Doodle-doodle pag may time. Tapos focus lang sa goal. Ang ganda kasi sa feeling na every time na nagsusulat ka ng mga goals mo, hindi ngayon, hindi bukas, hindi madalian, pero kapag unti-unti kang may na-achieve, nakakatuwa. Kasi hindi nakatulad ng school ang real life eh. Wala nang certificate, wala nang medal. Yung mga check na na-achieve mo itong goal na to, malalaman mo na nag-progress ka. Kasi kapag hindi ka nag-keep track, hindi mo bibigyan ng credit yung sarili mo eh. Kasi kapag hindi ka nag-keep track sa buhay mo, tsaka sa progress mo, di naman sa obsess ako sa progress pero magsasawa ka, palilipasin mo yung oras, palilipasin mo yung panahon, nag-overthink ka na lang kung ano yung mga gagawin mo. Tapos ang ending, napagod lang yung utak mo kaka-overthink, pero wala kang sinimulan. Gusto ko this year, 2025, magsisimula ako. Sisimulan ko. Ayoko na rin na tataningan ko yung sarili ko na okay, 3 araw mo lang yan gagawin. Naku, magsasawa ka rin. Tapos itatago ko na yung mga ginagawa ko. Hindi na ako papayag na yung mga habits na i-start ko ngayong year, ititigil ko rin. Kahit makalimutan ko man ng 1 araw, hindi ako maghihintay ng Monday para simulan ulit yun. Kapag nalaman ko na nahinto ko siya ng 1 araw, itutuloy ko na. Time na para maging best version ng sarili ko. Uunahin ko rin sarili ko. Tapos, iingatan ko na yung sarili ko. Hindi na pwede yung lagi ko na lang tinitake for granted yung sarili ko. Kasi, kung gusto mong maging masaya, dapat
Hindi dapat siya nakadepende sa ibang tao. Dapat above everyone else, ang una nating pinapasaya, sarili natin. Dapat alam natin yung value natin. Tapos na yung mga araw na buo ang araw ko kapag nandito si ganito, nandito si ganyan, ay kinompliment ako nito, kinompliment ako na ganyan. Hindi nila alam yung value mo. Hindi nila alam kung paano mo i-value yung sarili mo. Huwag ka nang maghintay ng ibang tao para pasayahin ka. Masaya ka. Ikaw ang nakakaalam ng mga bagay na magpapasaya sa'yo. Huwag ka na maghihintay ng validation na hindi naman nabibigay sa'yo. Huwag ka na maghintay ng attention na hindi naman nabibigay sa'yo. Bigyan mo ng attention yung sarili mo. Huwag sanang dumating sa point na nag-give up ka na sa sarili mo. Nag-give up ka na sa self-improvement. Simulan na nating maghanap ng happiness na hindi natin hinahanap sa iba. Tapos yung permanent. Tapos na yung mga araw na panandalian ka lang masaya. So this year, ang goal is mag-focus tayo sa mga bagay na kontrolado natin. Tapos hayaan na natin yung mga bagay na hindi natin control. Dahil sa way na yon, kontrolado natin yung mga magiging resulta. So sarili lang natin pwede nating sisihin kung nagkamali tayo. At oo, kausap ko sarili ko, kausap kita. Dapat pagbalik ko dito at the end of the year, sasabihin ko na, wow, tinupad ko lahat ng sinabi ko. Hopefully, kapag binalikan ko tong video na to, masasabi ko na nakahanap ako ng happiness na hindi nakadepende sa ibang tao. Pero yun lang naman ang aking self-reflection ng 2024. Mangangako ako sa sarili ko na kapag natapos ang 2025, kilala ko na ulit ang sarili ko. Sa mga nakatapos ng video, sana makahanap din kayo ng happiness na hindi dependent sa ibang tao. Thank you for watching!